Hello pong muli mga kababayan. Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po inyong lingkod. Si Katambay Manong po. Magandang araw po mga kababayan. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Samahan niyo po ako mga tambay. Komentuhan po natin itong politika mga tambay. Pamilya po mga tambay at nangyayari daw po sa ating bayan. Bago po tayo mag-umpisa, siyempre po shoutout po kay Randy Rex Navarro po. Randy Rex Navarro, shoutout sa iyo. Kamusta ka? Mabuhay ka, kabayan. At mabuhay po tayong lahat at mabuhay po lahat ang mga Pilipino. Tayong Pilipino, mabuhay at siyempre po ang bansang Pilipinas. Mga kabayan, ito po. Komentuhan po natin si Senadora Amy Marcos. Talagang para po siyang si Kamanong lang mga tambay. Parang si Kamanong. Para po siyang hindi politiko na may mataas na posisyon po sa ating bansa, si Senadora Amy Marcos. Ano po ang sinasabi ni Senadora Amy Marcos? Lumalala na raw po. Lumalala at lumalalim daw po ang problema at hidwaan mga tambay sa ating bansa. Siyempre po, ano po ba yung hidwaan? Siyempre po, yung pamumulitika, politika at yung ginawa po nila na pamumulitika ng 3 taon at yung mga pangako na hindi po natin nakita sa kanila, mga kabayan. Lalo-lalo po siyempre sa kapatid niya na Pangulong Marcos Jr. Pakinggan po natin ang Senadora, mga tambay. Sabihin ko na yung totoo, masama talaga ang nangyayari sa ating bansa. Parang biniyak. Yung turo ng tatay ko na isang bansa, isang diwa ay na isang tabi. Kaya nakakalungkot dahil parang nahati ang ating bansa. Ang Luzon nasa isang panig, ang Visayas Mindanao nasa kabilang panig. Parang lumalawak ang hidwaan. Ayoko nang ganun. Sino ba nagumpisa? Sino ba gumawa noon dahil sa ambisyon sa politika at kapangyarihang ayaw na mawala sa kanila? Di ba? Yun ang sabi ni Vice President Sino po nag-umpisa ng pamumulitika at talagang dinala po nila ang ating bansa sa pamumulitika? 3 taon, Senadora Amy Marcos. Hindi nyo po ba alam ang nangyayari? Isa po kay Senadora. Hindi nyo po ba alam ang galawan ng inyong kapatid? Galawan ng inyong hipag? Galawan ng inyong pinsan? Lalo sa kapangyarihan? Saan po ba nagsimula ang gulo? Saan po ba nagsimula? Ano po ang ginawa? Mga babayan, kitang-kita naman natin. Hindi naman tayo tangat bobo at gago at bulag. Nakita po natin ang galawan nila, lalo po sa House of Representatives, puro pera po ang umikot puro, di ba? Puro pera naging issue at ang ating pera ngayon nanganganib pa mga tambay dahil ano po sa sinasabi, mga kabayan. January pa lang 4 trillion na ang nawawala po o nai-withdraw na. Hindi naman nawala, nai-withdraw lang. January pa lang February pa lang tayo ngayon. Wala pang December. Ganun po. Doon nyo po dinala, mga kabayan. Pamumulitika at pera, mga kabayan. Ituloy po natin. Sana nagkakaisa tayong Pilipino. Sabi nyo, hindi kayo sumasang-ayon sa lahat ng sinasabi sa entablado. Ma'am, si Pangulo kasi mismo yung medyo strongly worded yung mga speeches and usually against sa kabilang panig. Yun ba yung inaayawan nyo or hindi nyo inaagrihan? Siguro may dahilan siya kung bakit ganun yung salita niya. Isa na lang, impeachment po. Sumulat si Senator Coco ngayon kay SP Cheese na parang kung pwedeng no delays with the trial. Ba? Opo. No delay. Yes, kaso na kasi yan di ba? Meron nang nag-file sa Korte Suprema. Personally, sa akin lang, I believe that the doctrine of separation of powers among the 3 great branches of government grants the Senate a great degree of discretion in handling impeachment trials, including whether the proceedings can begin during the recess or not. But since the case is already before the Supreme Court, sub judice na siya. At syempre, igagalang natin anumang hatol ng ating Korte Suprema. Susunod na ako. Pero kung kayo, ma'am, better po ba yung plano ni SP Cheese na after na lang ng SONA or pagbubukas na lang ng 20th Congress, itackle tong trial proper? Yes, napag-usapan niya ng mga senador at sang-ayon ako sa posisyon ng ating Senate President.
Sabihin ko na yung totoo, masama talaga ang nangyayari sa ating bansa. Yan mga tambay, masama raw talaga ang nangyayari sa ating bansa. Sino po ang nagpasama, Senadora Amy Marcos? Sino po ang nagpasama? Sino po? Sino po ang nagpasama? Pakitanong nga po sa pinsan nyo, yung House of Representatives, ang tinatawag po ni Vice President na tambaluslos. Pwede nyo po bang tanungin at sagutin ng mga Pilipino at makuha po namin ang sagot ng nananahimik na congressman ng Leyte, 2nd District of Leyte yata, mga tambay, nananahimik, ang tinatawag pong tambaluslos ngayon. Di ba? Kaya mga kabayan, huwag na po natin tangkilikin ang mga senador, katulad po mga pamilya na wala pong politika, walang political will, walang paninindigan, at syempre po, puro bangako lang po. Dahil walang paninindigan sanay na sanay lang po mangako sa Pilipino. Pero pagka nanalo na po sila, wala na po. Wala na po sa kanila yung sinasabi pong pangako. Hanggang kampanya lang po mga tambay. At puro pamumulitika lang po ang alam nila. Katulad po nito, nakita po natin yung sinasabi po ni Senadora Amy Marcos. Sila po ang kumain nun Kinain po nila. Kinain po ng pamilya Marcos yung sinasabi po nila. Lahat po na sinasabi niya, sa kanila po nagsimula yon. Sila. Unang-una, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Walang utang na loob po Walang utang na loob po ang pamilyang ito mga tambay. Pagkatapos pong sa haba ng panahon, mahigit 30 years, ang kanilang ama hindi man lang nabigyan ng parangal, hindi na ilibing sa bilibingan ng bayani. Meron pong isang taga Mindanao na sinasabi lang palamura at kung ano pa sinasabi, mamamatay tao, mga kababayan. Yun lang ang nakapagpalibing, mga tambay. Yun lang ang nagkaroon ng yagballs na Pangulo. Dahil hindi naman po maipapalibing yan kung walang basbas ng Pangulo ng bansa. Di mo ba? At kung sasabihin naman natin na magiging Pangulo po ang kanyang kapatid, malabo po yun. Dahil unang-una, nagtangka na nga po siyang tumakbo ng Vice President kay dating Vice President Leni Robredo. Hindi nga siya nanalo. At yung pinagmamalaki po na dating abogado na hindi po bobo at hindi po gagot, hindi po tanga, yung dati pong nadisbar po yun na sinasabi po napakarami raw pong loyalist. Yung loyalist daw po ang nagpanalo sa mga Duterte, lalo daw po kay Vice President at lalo raw kay dating Pangulo Duterte. Ang tanong nga ni Kamanong, napakarami pala ng loyalist. Bakit tumakbo? Tumakbo mismo. Yung ginojos ng mga loyalist, bakit hindi nanalo na Vice President? Unbelievable. Yung mismong ginojos na niloloyalist, hindi nanalo. Samantalang yung hindi naman loyalist, nanalo. Ibang klase, no, mga kabayan. Ito po, paano natin sasabihin? Paano ko nasabi na walang panindigan, mga tambay? Walang prinsipyo, mga tambay. Kinain po lahat ang kanilang mga sinabi, mga tambay. Mga walang prinsipyong politiko Wala. Hindi po katulad ng Pangulong Duterte at BP Sara. May prinsipyo, may paninindigan. At talagang gusto lang po ng mga Duterte, umayos ang bansa, gumanda ang bansa, gumanda ang ekonomiya ng bansa. Pero pagpasok po nila ng pamilya Marcos, pamilya Romualdez, gumanda po ba ang bansa? Sa bagay, gumanda naman po ang bansa saan po? Nagbalikan po ang drug addict, nagbalikan po ang mga drug lord yata, lumaganap ang droga sa Pilipinas. Gumanda po, gumanda ang sitwasyon sa droga, lumaganap ang krimen. Tapos ano pa? Ang sobrang paggamit ng kapangyarihan, pati yata ating kapulisan ngayon, ay may sarili na pong batas. Mga tambay, hindi na po yata para sa Pilipino. Nagtatanong lang po. At lumagana po ang korupsyon. Lumagana po ang korupsyon sa ating bansa. Puro issue po ng pera ang nasa araw-araw nating nakikita, mga tambay. Dahil mismo ang Vice President, dating Pangulong Duterte, di ba? At marami pang magagaling na abogado natin. Ngayon, nasa Supreme Court. Ang usapin, pera. Mga tambay, balik tanaw po natin yung sinasabi ko na ang politiko po, katulad po nila, ay walang paninindigan. Walang isang salita. Ganito po kasi yun Ganito po nila purihin. Grabe po.
Kung purihin po ng magpinsan, ang tinatawag po ni Vice President na tambaluslos, at syempre po, ang Pangulong Marcos. Ganito po nila purihin ang mga Duterte. Ganito po nilang purihin magpinsan. Pakinggan po natin. Ibalik tanaw po natin. Are always reminded that he is probably the first local government official to come to Leyte bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. Hindi makakalimutan niya ng mga Taclobanon, ng mga Waray na talagang noon pa, hindi pa naman sa presidente, hindi naman sa kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Davao, pero pumunta siya ron siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, marami siyang dalang relief goods at nakiramay naman siya doon sa mga napinsala doon sa Yolanda, at hanggang ngayon hindi namin makalimutan yon at panayang pasalamat pa rin ng mga Waray, ng mga Taclobanon sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda. Si Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa Tacloban at nagtabang sa atin. Yun ang malasakit. Saksi po ako sa malasakit ni Mayor Duterte. Kaya po, hindi ko talaga matatanggihan. Kailangan talaga tumanaw ako ng ulutang na loob sa lahat ng mga Bisaya. Kaya sinama niya lahat. Diga Davao, Mindanao, at dinasaan kami ng mga relief goods, medisina, at lahat ng palugi. Kaya pagpamo natin si Mayor Duterte. A few moments later. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Ito, pakita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa taong bayan. Nakita niyo mga tambay? Yan po ang Pangulong may paninindigan. Yan din po ang speaker na may paninindigan. Grabe po, no? Yung mismo taga-Tacloban na speaker ay proud na proud po siya. At tatanawin daw po niya malaking utang na loob sa mga Duterte at sa mga taga-Davao at sa buong Bisaya na binigay po ang puwersa at tulong sa kanila sa Tacloban, mga tambay. At ang Pangulong Marcos, ano sabi? Napakagaling ang mayor, mga tambay. Halos kauna-unaan, binigay lahat ang puwersa. Puwersa ng Mindanao, ng Davao City, dinala po sa Tacloban para po tumulong sa Yolanda. Pero, ngayon pong kampanyahan, ano na po sabi ng Pangulo? Wala po ron. Wala ang puwersa ng Duterte ron. Ang nandun po, puwersa ni Tolentino ng MMDA noong mga panahon na yon. Unbelievable. Nakita niyo po, ito po ba ang mga politiko may paninindigan? Senadora Amy Marcos, yung iyong kapatid, pakitanong nga po, at yung iyong pinsan, ano po ang ginagawa ninyo ngayon sa mga Duterte? Yung hinangaan nyo na may paninindigan, may prinsipyo, may pagmamahal sa tao, nahandyan, napakabilis nilang magresponde sa mga kalamidad sa ating bansa. Mismo yung bayan ng speaker na nagkaroon ng napakatinding kalamidad na Yolanda. Samantalang hindi nasasakupan ng isang mayor. Nauna pa siyang magresponde sa gobyerno. Nahandun ang puwersa. Mismo ang Pangulong Marcos, ano sabi? Napakaraming dinala ron doktor, nurses, at ayuda, mga kababayan. Nahandun pa mga bumbero at makakatulong po doon po sa sitwasyon na Yolanda. Ganon po. Sa tingin nyo, makakalimutan ng taong bayan, ng mga Pilipino, lalo ng mga taga-Tacloban, yung ginawa ng dating Pangulong Duterte yan. At nung yan ay iayos niya dahil napabayaan yan nung panahon yata ni dating Pangulong Pinoy. Di ba? Nung iwanan po ni dating Pangulong Duterte ang Tacloban ay 85% na po mahigit ang natatapos po riyan. Konting-konti na lang po ang natitira para sa panahon ninyo. Kaya po dito po sa ginagawa po ng Senadora Amy Marcos, mga tambay, sino po ang nagsimula ng gulo? Dinala po ang Pilipinas sa pamumulitika, ambisyon, kapangyarihan na ayaw nang mawala yata sa kanila. Kasi mismo ang Vice President, yan po sinasabi, mga tambay, yan po ang sinasabi ng Vice President. Nung makabalik po sa kanilang kapangyarihan, ayaw na raw po itong mawala sa kanila. Dahil daw po sa pera, siyempre po, kapangyarihan, pera at may bonus pa raw pong mga droga. Kasi nakita po natin ngayon ang sitwasyon ng bansa Di ba? 3 taong pamumulitika sa mga Duterte. Hindi po katulad ng panganahon ni Pangulong Duterte. Puro po paggawa. Gawa siya ng mga programa
na makakatulong sa bansa, lalo-lalo na sa inflation. Napakarami niyang programa, build, para magkaroon ng trabaho ang mga Pilipino. Di ba? At inayos niya po. Kung hindi nga lang po nagkaroon tayo ng pandemya sa buong mundo, maayos na po ang bansa. Napakaganda na po na ekonomiya, mga kababayan. Ngayon po, ano po nangyari, mga kababayan, sa atin? Ano rin po nangyari sa mga biyahe ng Pangulo? Napakarami po sa loob ng 2 taon ng biyahe niya. Nakinabang po ba ang taxpayer doon? Wala na po tayong balita doon. At ano po ang nangyayari po ngayon sa ating kaperahan sa loob ng 3 taon? Nakakita po ba tayo sa 3 taon? Kamukha nung 3 taon na ginawa ni dating Pangulong Duterte na build. Sige nga. Ano po nakita natin sa loob ng 3 taon? Pamumulitika. Di ba? Tapos, puro issue ng pera. Yun po ang nangyari. 3 taon, issue ng pera, pamumulitika. Pero nilagyan naman po tayo ng bonus. Binigyan naman po tayo ng bonus. Ano bonus? Ayuda. Ano naman ang sinasabi ni Atty. Vic sa ayuda? Yung ginagawang ayuda, diyan daw pinapasok, ayon kay Atty. Vic, ang isang damukal daw po na pork barrel nila. Ayon kay Atty. Vic. Mga tama, ibang klase, no? Tapos ngayon, masamang-masama ang loob ng isang Senadora Aimee Marcos na ang ating daw pong bansa, ayon sa kanya, ay hindi na raw po maganda. Lumalalim pa daw ang hidwaan, mga tambay, sa pamilya po nila at sa pamilya Duterte. Sino po ba ang nag-umpisa ng hidwaan? Ang inaasahan po kasi ng pamilya Duterte ay gagawin nyo ang nasimulan ng Duterte. Pagsugpo sa krimen, pagsugpo sa droga, pagsugpo sa kahirapan, at syempre po, yung programa na build na sinabi nyo pang better more. Naging worse Ang naging better ngayon sa Pilipinas, krimen, droga, korupsyon. Yun ang naging better, hindi proyekto. Di ba? Itama nyo po si Kamanong. Kaya po dito mga tabay, hindi po natin kailangan ang politiko. Politiko po, hindi natin kailangan ng isang senadora. Hindi po natin kailangan ng isang senadora Marcos na wala po nakitang korupsyon, wala po yatang inimbestigahan ito ni isa. Sa dami po ng nangyayari pong dapat imbestigahan sa ating bansa, ni hindi man lang natin nakita, mga bayan, na tinuliksa niya, lalong-lalo po ang bicameral na ginawa pong napakaraming blanco na 241 billion of money o peso ng taxpayer na hindi man lang po nila inimbestigahan. Bakit nangyari yan? Di ba mga tambay? Bakit nangyari? Bakit ganun lumala? Bakit? Kasama po yung mga congressman, senador na pumirma riyan. Di ba? Napakarami pong involved dyan sa pera natin, mga kabayan. Ibang klase. Ibang klase talaga. Pagdating po sila sa pagkakapirahan, lalo-lalo po sa 19 Congress, mga kabayan. Di ba? Kaya po yung sinasabi nga natin, mga tambay, yung sinasabi natin na sila ang sinasabing magbabangon ng kaunlaran, bagong Pilipinas, wala tayong nakitang pagbabago. Nakita lang po natin ang pagbabago ng Pilipinas, real talk, kay dating Pangulong Duterte. Unang-una, nakita po natin ang ginawa niya sa krimen. Tapos, yung makakaliwang grupo, di ba? Yung makakaliwang grupo, yung NPA, talagang napakalaki ng porsyento po ang nagbalik loob dyan. At binigyan niya po ng mga programa. Di ba? Siya lang po halos ang nakagawa niyan, mga kabayan, sa haba ng panahon. At syempre po, yung droga. Saan ka nakakita na talagang ang mga addictus ay talaga pong milyon ang nagparehab. Milyon! Ganong karami ang addictus sa ating bansa. Marami pang hindi nagparehab doon. At marami pa rin ang tumangkilik at ginawa pong bisyo at hanap buhay ang droga. At doon po, sa ating nung panahon na yon, napakarami rin po napakarami rin po nung mga panahon na yon na problema natin sa kapulisan dahil nagagamit po sila. Ninja cops, pinapasok po nila ang masamang gawain. Pero natuldukan po ng Pangulong Marcos yon. Di po ba?
Ay, sorry, natuldukan po yun ng Pangulong Duterte, hindi po ang Pangulong Marcos. You know, kailanman hindi gagawin ng Pangulong Marcos na matuldukan ang issue ng krimen at droga. Dahil mismo ang kapulisan natin ngayon, ano po sabi, ang bisyo raw po na droga ay hindi raw po maituturing na bisyo. Bagkus ay makakatulong pa raw po ito, mga kabayan, na extra energy, lalo sa mga mahaba ang trabaho sa gabi, mga tama, ibang klase. At sa tingin niyo po ba ngayon, may war on drugs pa ba tayo ngayon? Wala naman eh. You know, mayroon pang war on drugs ang Pangulong Marcos? No. Wala tayong nakikita niyan. At meron po bang lumalaban sa korupsyon ngayon? Anti-corruption ang Pangulong Marcos? Meron po ba? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, meron yan eh, anti-corruption. Ngayon, wala eh. Tinanggal po nila eh, binuwag. Kaya po mga kabayan, yung sinasabi nga po natin, huwag na po tayong umasa at tumangkilik na naman sa kanila. Ngayon po, nagbabalik na naman po ang senadora, bumabalik naman po sa atin, at talaga pong nanliligaw na naman mga kabayan. Nililigawan na naman tayo at muli na naman tayong bubudulin mga kabayan. Nabudol na po ang mga Duterte at gusto naman po yata tayong budulin mga Pilipino. Mag-isip-isip po tayo mga tambay. Achievement po ang kailangan natin. Ang kailangan po natin, trabaho na dapat ay ginawa nila. Ibangon ang bansa sa kahirapan, mahal na bilihin, at mga trabaho na kailangan ng mga Pilipino. Hindi natin kailangan bigyan tayo ng isang damukal na droga, krimen, korupsyon, mga tambay. Ito po mga tambay, ang Team Suka. Mga tambay, ayan po ang Team Suka. Siyempre po, ayan po ang Team PDP Laban, mga kabayan. PDP Laban. Yan, kilalanin nyo na naman po yan, mga tambay. Kailangan po natin yan sa 20 Congress, mga kababayan, para po maimbestigahan na po una ang mga nangyayari pong korupsyon sa ating bansa na wala pong nag-imbestiga po dyan sa 19 Congress. Kung makakapasok po ang ating mga senador, ay maimbestigahan na rin po yan. At syempre po, ang batas po para sa kanila. Una-una, drug testing po sa mga nagdadroga na mga politiko. At syempre po, bitay sa mga magnanakaw na politiko. Kailangan po maisabatas yan para sa kanila. Excuse me po. Maraming salamat po mga tambay. Maging matalino na po tayo sa pagboto. Huwag na po nating iboto ang puro pangako. Magaling lang sa speech, magaling lang magsalita, pero wala namang gawa, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.